Makinig ang may pandinig. Yan. Kalabitin mo muna yung katabi mo. Makinig ka. Huwag kang text ng text dyan. Aray. Sabi ganun. Mga kapatid, nasa buwan pa rin tayo ng July at ang July is Worship Month at patuloy pa rin yung ating tema na Love Boldly in Worship at ngayong linggo nga na ito, meron tayong temang Worship as the Sacred Meeting Experience. At nakikita ko at tunay na nabasa ko din ang ating ebanghelyo ngayong umaga, maging yung ating Old Testament, yung ating psalm o yung ating epistles na pinag-aralan sa Sunday School. Sa pagsamba, mga kapatid, nakikilala ang tunay na ani ng buhay o in worship, God reveals the true harvest in our lives. Kaya ngayong worship month, yung pong tema natin na worship as the sacred meeting experience o ang pagsamba ay hindi lamang pag-awit o hindi lamang pag-awit, pakikinig ng sermon o pagdalo sa simbahan. Worship is a sacred encounter with God. Sino ba ang pinupuntahan natin sa church? O sino ba ang dapat nating madatnan sa church? O sino ba ang nais natin ma-encounter sa church? Ito ang banal na sandali kung saan kinakausap tayo ng Diyos. Sinusuri ang ating puso at inaanyayahan tayong magbago. At ito ang mission natin, no? Ang mandato natin bilang mga Kristiyano, to make disciples of Jesus Christ at hindi tayo humihinto doon, yung mahalaga, yung for the transformation of the world. Bahagi ho tayo ng pagbabagong mga magaganap at mangyayari. Kaya sa ating binasang ebanghelyo, ikinuwento ng Panginoong Hesus ang parable of the wheat and the weeds, yung trigo at ang damo. No? Sa unang tingin, magkahawig ang trigo at damo. Parang yung kay naghahalaman dyan sa likod, minsan di ko namamalayan yung talahib at yung tanglad, magkamuka. Kung hindi mo aamuyin. Di ba? Nakakita na ba kayo ng tanglad? No? Parang kahawig din ng talahib, ay pag hindi mo nga sinuring maigi, ay kayo malilin lang. Ngunit ang pagdating ng anihan, no, doon makikita ang tunay na pagkakaiba. Ganito rin ang buhay espiritual. Hindi lahat ng mukhang Kristiyano ay tunay na sumusunod kay Kristo. Kaya nauso yung mga kanta na banal na aso, santong kabayo, yung gagagaling lang sa simbahan, ay maririnig mo na kung gaano katakot-takot na mura, yung mga ganun ba? So parang nagbabago tuloy yung impresyon ng mga tao sa ating paligid. So maging sa ating mga nakakasalamuha, sa ating kalsada o sa ating mga kapwa. Ngunit sa tamang panahon, ihahayag ng Diyos ang katotohanan. Nais kong bigyan ng mga puntos ang mga pagbasa ngayon. Una, worship reveals the condition of our hearts. No? Muli, tapikin nyo nga yung inyong mga puso. Kumusta po ang kabog niyan? No? Ang tunay na pagsamba ay nahahayag ng kalagayan ng ating puso. Sabi ho sa Matthew 13:30, let both grow together until the harvest. Hayaan yung tumubo. Hayaan yung lumago. No? Kasi may mga banta na sa paligid. Patayin na natin. No? Pero hayaan ninyo. Sabing gano'n ng hardinero. Kapag tayo ay sumasamba, mga kapatid, hindi lang tayo ang tumitingin sa Diyos. God is also looking at us. Ang tanong ay hindi, Lord, nakita mo ba ako sa church ngayong umaga? Ang tanong ay, Lord, nakita mo ba ang puso kong sumasamba? Maraming tao ang nasa loob ng simbahan, ngunit malayo ang puso. Ay, saan ang puso? Sabi, kung saan ang iyong kayamanan, naroon daw ang iyong puso. Di ba yung iyong kautangan ay kayamanan? Di ba?
Nagkaroon ng kayamanan dahil nag-loan ka. No? At yung loan mo, yun na ngayon ang puso mo. Naku, bukas ay due date na pala. Si Judith ay pupunta na. No? Kaya minsan nawawala tayo sa tema o sa focus ng pagsamba sapagkat nawawala yung ating mga kaisipan sa tunay na presensya ng Panginoon. No? Pero bago ako magpatuloy, I welcome Ate Jenna Corderias. Yan, Ate Jenna, Ate Julie. Welcome po from Germany. Salamat po sa inyong pagdalo, kapatid ni Ate Marita. Yan. Puri ng Panginoon. So God is also looking at us. Marami ang nakakaawit, ngunit hindi pa sumusuko kay Jesus. Talaga namang napakasarap umawit ng praise and worship. Lalo na kapag ang ating mga umaawit ay bigay na bigay ng papuri sa Diyos. Sumasabay talaga tayo at ito yung ating emosyon, no? Mas high na high tayo dahil talagang yung espiritu ng ating buhay ay kumakawala doon sa ating mga pisikal at yung emosyon ay napakalakas, no? Kaya worship exposes what is hidden inside us. Parang yung dalawang cellphone lang yan, parehong maganda, parehong bago, ngunit ang isa ay walang SIM card at walang signal. Sa labas, pareho silang maganda, pero isa lang ang may koneksyon. Ganito rin ang tao, maaaring pareho tayong nasa simbahan, pareho tayong umaawit, ngunit ang tanong ay connected ba tayo kay Jesus? Kung totoong connected tayo sa Panginoon, worship changes our character. Amen? Ang trigo ay patuloy na lumalago kahit napapalibutan siya ng mga damo. You see? Hindi naging damo ang trigo. Yun ang katotohanan. Hindi nahawa yung trigo sa damo. Likewise, Christians are called to remain faithful in an unfaithful world. Hindi dahilan ang kasamaan ng mundo upang maging masama rin tayo. Sa worship, binabago tayo ng Diyos. And even John Wesley often reminded believers there is no holiness but social holiness. Ang kabanalan na hindi lamang sa loob ng simbahan kundi sa ating pang-araw-araw na gawain o pamumuhay. Kapag tunay ang ating pagsamba, makikita ito mga kapatid sa ating mga salita, sa ating mga pag-uugali, sa ating pagpapatawad at sa ating pagmamahal. Hindi lang Sunday, kundi Monday to Sunday. Makikita ito sa ating salita. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen." True worship transform the way we speak. Nagiging mapagbantay na tayo ngayon sa ating mga inilalabas sa ating salita. Nagiging sensitibo tayo sa ating mga pananalita. Kung noon ay wala kang tigil sa pagsasalita, no? Wala kang preno sa pagsasalita. Ngayon, nililimitahan mo na lang, no? Dahil iniisip mo muna bago mo sabihin ang iyong sasabihin. Our words reveal the condition of our hearts. No? A person who has genuinely encountered God in worship will speak words that encourage, comfort, heal, and inspire others rather than words that destroy or discourage. Di ba? Napakaganda nun. After leaving this sanctuary, people should hear grace in our conversation. Worship is not only expressed in songs, but also in every conversation we have throughout the week.
Kaya paglabas mo rito sa simbahan, yung unang taong makakasalamuha mo sa kalsada, ano ang pwede mong sabihin sa kanya? Lalo na kung may utang sa'yo. Papatayin kita! Magbayad ka ng utang mo. Hindi gano'n, no? Kapatid, kamusta? May trabaho ba ngayon? Mga gano'n, no? Oo, ngayon pa lang ako nag-umpisa eh. Mababayaran na kita sa utang mo. Gano'n. Mas maganda at positibo kung kinukumusta muna yung inyong nakakasalubong, hindi yung galit. Alam niyo, minsan kahit nakagalit mo ng mahabang panahon, pag nagtagpo yung inyong mga mata at bigla kang yung konting ganun lang, no? Hindi nila namamalayan, yung pala yung panahon na ginamit ng Diyos upang kayo'y magbati. And sometimes like that, no? Well, I'm a psychologist at ako'y graduate ng psychology, pero naintindihan ko yung minsan aura mo pa lang kung anong dinadala mo eh. Kaya nung ako'y nasa bagong silang, Pastor, hulaan mo nga ako. Ha, hindi ako manghuhula. If our worship is real on Sunday, our word should reflect Christ on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Amen? Pangalawa, makikita sa ating pag-uugali. Sabi ng 1 Peter chapter 1, 15-16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. God's holiness becomes the standard of Christian living. Worship is not merely attending church services, it is living a life that reflects God's character. Every decision, attitude, and action becomes an offering of worship to Him. And as I said, John Wesley often emphasized that holiness is not simply avoiding sin, but allowing God's grace to shape our entire way of life. Worship should produce a life that is noticeable, different, because it reflects Christ. Kapag may nasasalubong ka, ano ba yung nakikita sa'yo ng tao? Ako, dyan na naman tong demonyong to. Diba? Ay, andyan na naman tong Kristiyanong ito. Dumaatin yan dyan sa tala. Praise the Lord. Para akong pinagpala. Amen? Malayo ka pa lang, nakikita ka na niya, parang meron na siyang pag-asa na natatanaw. People may forget our sermons, but they will remember how we treated them. Our lifestyle is often the loudest sermon people will ever hear. No? Kaya minsan, it's better to keep quiet because yung iyong buhay ay sapat nang makita nila na ikaw ay anak ng Diyos. Pangatlo, makikita din sa ating pagpapatawad. Sabi ng Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. One of the greatest evidence of genuine worship is a forgiving heart. Kung ayaw mong patawarin yung matagal nang may kasalanan sa'yo, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka pa talagang totally nagkakaroon ng encounter sa Panginoon. We cannot truly worship a God who forgives while refusing to forgive others. God's forgiveness become both the model and the motivation of our forgiveness. Jesus taught that reconciliation is important before bringing our offerings to God. Kaya yung ating pagpunta rito para mag-offering, minsan tinitignan tayo ng Panginoon kung totoo sa ating mga isip at puso. No? And Jesus taught that reconciliation is important before bringing our offerings to God. Worship and forgiveness always go together because both reflect God's grace. And forgiveness does not always erase the pain, but it releases us from bitterness and allows God healings to begin. Forgiven people become forgiving people.
yung mga pinatawad ay pinapatawad din ang kanilang mga taong nagkasala sa kanila. At pang-apat, makikita ito sa ating pagmamahal. Sabi sa John 13:34, "And you command I give you love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." And Jesus did not say the world would recognize His followers by their church building. No? Worship styles or programs. He said they would be known by their love. Ganda nga ng simbahan natin, kung ang mga ugali naman ay hindi nagpapakita ng kagandahan. Love is the strongest evidence that worship has truly changed us. Genuine worship moves us beyond emotional experiences into compassionate action toward others. Naniniwala tayo that faith is always expressed through love. A worshiper who truly meets Christ will naturally love God and serve people with humility and compassion. So our worship is proven not by how high we raise our hands, but by how willingly we extend our hands to help others. Kaya the truest measure of worship is not how loudly we sing, but how deeply we love. Di ba? Ang ganda. Pangalawa, worship invites us to repent. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magsisi sa ating laging pagsisimba. No one is perfect. Nobody is perfect. Lahat tayo ay nagkakasala. Wala sa ating makapagsasabi na siya ay perpekto na kahit alam nating tayo mga linigtas na ng Diyos, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga kahinaan bilang mga tao. Sinabi ng mga alipin, pabunot na po natin ang mga damo. Ngunit sinabi ng Panginoon, hayaan muna silang magkasama. No? Hindi ito dahil gusto ng Diyos ang kasamaan, ito ay dahil God is so patient. Hindi agad humahatol ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi. Every worship service is another opportunity to return to God. Bawat linggo ay paalala ng biyaya, habag ng Diyos. At habang tayo may hininga, may pagkakataong pang magbago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na ako. Turo mo yung sarili mo, magbago na ako. Si John Wesley nagturo din ng ganito, God's grace goes before us. Tinatawag itong prevenient grace. Bago pa tayo lumapit sa Diyos, nauna na siyang kumakatok sa ating mga puso kapag tayo ay sumasamba. Hindi aksidente ang ating pagpunta dito, mga kapatid. God Himself invited us. Kagabi pa lang, no? Nung iniisip natin na magsisimba tayo, Lord, sana wag ako mabangungot ngayong gabi para bukas makasamba ako. Di ba? Sana wag umulan, wag bumagyo, wag magkaroon ng aberya para bukas makasimba ako. God is talking with your heart. Pangatlo, worship points us to the coming harvest. Ang pagsamba ay nagpapaalala ng araw ng paghuhukom. Ito yung isa sa mabigat eh. Ipinaliwanag ni Jesus, ang ani ay katapusan ng panahon, ang mga anghel, ang mga ani at ihihiwalay ang trigo sa mga damo. Ito yung seryosong paalala sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi habang buhay ay may pagkakataong magsisi. Lagi kang gumagawa, Monday to Saturday. Tapos pagdating ng Sunday, hingi ka, repent, no? Magsisi. Monday, gawa na naman ng kasalanan. Hindi habang buhay may pagkakataong magsisi. Darating ang araw ng paghuhukom, hindi tayo maliligtas dahil matagal na tayong miyembro ng simbahan, hindi dahil marami tayong ministry, hindi dahil kilala tayo ng pastor. We are saved only through Jesus Christ. Merong exam sa buong semestre ng ang paghahanda.
Habang dumarating yung final examination, wala nang review, wala nang extension, wala nang dahilan. Ang resulta ay batay sa naging paghahanda mo. Ganito rin ang buhay. Today is a preparation. Tomorrow may be judgment day. At panghuli, worship leads us to Christ. Ang tunay na pagsamba ay humahantong kay Jesus. Ang sentro ng pagsamba ay hindi ang choir, hindi ang preacher, hindi ang programa. The center of worship is Jesus Christ. Siya ay namatay sa krus, siya ay nabuhay muli, siya lamang ang makapagliligtas. At kapag tunay ang ating pagsamba, lalabas tayo ng simbahan na mas malapit kay Kristo. Hindi lang po emosyonal yon, kundi mas banal, mas mapagmahal at mas masunurin. Kaya mga kapatid, ang kwento ni Jesus, darating ang anihan. Hindi natin alam kung kailan. Ang tanong ay, ikaw ba ay trigo o damo? Hindi sapat ang pagiging reliyoso, hindi sapat ang pagiging mabuting tao lamang. Kailangan natin si Jesus. Maaring matagal ka nang nagsisimba, ngunit hindi mo pa naibibigay ang iyong buhay kay Kristo. And today, God is inviting you and me, hindi para husgahan tayo, kundi para iligtas tayo. That is the beauty of worship. Meron daw isang empty chair o isang ama ang laging may bakanting upuan sa hapagkainan. Sabi ng anak, bakit po laging may bakanting upuan? Sabi ng ama, iyan ang upuan ng kuya mong matagal nang umalis. Hanggat may upuang nakalaan, umaasa akong babalik siya. Ganito ang Diyos, mga kapatid. Every worship service, God leaves a place for every sinner. Hindi niya isinasara ang pinto, inaanyayahan kanyang bumalik. Kaya yung simbahan ng Tala United Methodist Church, hindi ho yan mapupuno. Laging may bakante. Huwag ho kayong mag-alala. Meron hong upuan na nakalaan para sa inyo. And that is the obligations of our ushers. Yayayain kayo sa isang upuan na kung saan ay pwede kayong umupo. Sapagkat everybody, every one of us are welcome in this worship. Mga kapatid, habang umaawit tayo, habang tayo nananalangin, habang nakikinig tayo sa salita, ang Diyos ay nakikitagpo sa atin. And this is worship. This is a sacred meeting experience. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, inuulit-ulit ko. Ngayon yung tamang panahon. In 2 Corinthians 6:2, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Kapatid, lumapit ka, magsisi ka, manampalataya ka at maranasan mo ang bagong buhay mula sa Panginoon. Sa huli, ang tunay na pagsamba ay hindi nagtatapos sa amen. No? Although kaya naman nating sabihin nyo nga, amen. Ito ay nagpapatuloy sa isang buhay na binago ni Kristo. Kapag ang pagsamba ay naging sacred meeting with God, ang puso ay nagbabago, ang kasalanan ay iniiwan, at ang buhay ay namumunga ng kabanalan. Naway ang sa pagdating ng dakilang anihan, matagpuan tayong kabilang sa trigo na inihanda para sa kaharian ng Diyos. In Matthew chapter 13 verse 43, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Kaya yung mensahe natin, makinig ang may pandinig. Hindi lang po tenga yan, puso yan. At buong buhay yan para sa Panginoon. At sa gitna ng mundong puno ng trigo at damo, tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat. Sa gitna ng ingay ng mundo, tinatawag niya tayong makinig. Sa gitna ng kaguluhan, inaanyayahan tayong sumamba.
Because worship is more than a Sunday activity. Worship is a sacred meeting experience with the living God. At kapag tunay nating nakatagpo ang Diyos, hindi tayo uuwi na katulad pa rin ng dati. We will go home with a renewed heart, a transformed mind, and a deeper commitment to live as faithful disciples of Jesus Christ. Muli magandang umaga. Namnamin natin ang paanyaya ng Panginoon. Makinig ang may pandinig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.